sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ngunit minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo.
hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Iyan o. Magandang gabi. Good evening, Philippines. Magandang gabi, mga kabarangay. Magandang gabi sa inyo, mga katropa, mga kuya, ate, at sa lahat po ng miyembro ng Philippine Eagles. At syempre yung ating mga kabarangay sa iba't ibang lugar, maging panlalawigan, maging sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po. Ngayon po ay ika-16 na ng buwan ng Setyembre, taong 2023. At ngayon po ay sasa inyo na po ang programang Dalaw Barangay. Wala tayong na-schedule na mga barangay chairman or kagawad or tatakbo, tsaka isa pa ho, bawal pa. Hindi pa sila pwedeng mag-guesting, hindi pa sila pwedeng magpa-interview, no? Sa mga Q&A, no? Bawal pa. Yun ay guidelines po ng Commission on Elections. Sabi, banda October pa raw. At ang iba naman, kaya hindi na magpapa-interview ng una, wala namang mga kalaban. Kaya ang forma ho, ika nga, sitting pretty. Kahit hindi na siya bumoto, siguradong panalo na. Or kahit siya na lang ang bumoto, ay sure will na. Wala talagang ganun. Meron talaga tayong mga tinatawag na ika nga. Kapag maganda na itanim, magmula sa angkan, up to the sa kaapu-apuhan, ay talagang siya pa rin, no? At wala nang iba. Siyempre, maganda ang ginawa. Maliban na lang, kung itong huling patak ng dugo ay nanungkulan at hindi maganda ang naging performance, baka sakaling mabago timpla, no? Mabago ang ihip ng hangin. Oo naman, siyempre, halimbawa, pagdating kayo sa lolo niya, sa tatay niya, sa kapatid niya, mga kapatid niya, maganda performance, pagdating sa kanya, sablay, medyo mag-iisip ang tao. Kahit saan lugar po yan. Oo, sabi nila, yung tinatawag nila political dynasty. Pero kung halimbawang maganda naman nga ho ang ginagawa, wala naman sigurong problema. Kahit tumakbo yung lolo niya, tapos tatay niya, tapos mga kapatid niya, at siya, wala akong problema doon. As long na tumutupad ng tungkulin niya bilang namumuno sa kanilang lugar at ginagawa niya ang dapat sa kanyang mga constituent, wala akong problema doon. Magkakaproblema lang naman ho dyan kapag siya'y nagkukulang na . For example, sa pagtrato sa mga residente niya, meron siyang kinikilingan. Kanya, pinakampihan niya kaibigan niya, dyan magkakaproblema. Pero kung hindi po at siya'y gitna at wala siyang kinikilingan, wala siyang tinitignan, wala akong magiging problema doon. Iyon pa rin yun.
Okay, ito bago tayo magsimula, magbalitaktakan, magandang gabi muna kay Kuya Guillermo Pangatungan, kay Kuya Gimo, no, ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Ayun, sabi niya, magandang gabi sa iyo, Idol Rosel Lopez. May magandang kapat sa gabi, Kuya Gimo. At kumusta dyan sa mga taga Lapu-Lapu City sa Cebu? Sino nga yung mayor nyo dyan at congressman, Kuya Gimo? Hindi tayo nagkita, sayang, nagpunta ako na Cebu noon. Pero malay mo, baka mabalik tayo. Makikita tayo. Okay mga kaibigan, ang oras sa Odyat, alas 6:47 po ng gabi, Philippine Standard Time. Medyo nalay tayo dahil meron tayong inayos lang sandali. Medyo kinumpunin natin yung dapat kumpunihin at ayusin ang dapat ayusin. Okay, at syempre magandang gabi rin sa ating mga kabarangay sa Barangay Bayan-Bayanan sa lungsod ng Malabon, sa pangunguna po ni Barangay Chairman Ringo Felix. At syempre yung kanyang mga kagawad, sina Kagawad Art Valencia, Kagawad Gili Onopre, at syempre mga staff, kanyang sekretary, sina Secretary Mona Matias, kanyang treasurer na si Renz Visconde, kanyang bookkeeper, si Idol Ruth Delphine. At syempre mga staff pa, sina Susan Navarro, sina Arlene Magpok, no? At sino pa ba? Basta yung mga EXO, Executive Officer, si Unyo. At siyempre yung mga tanod, mga Lady Brigade, no? Sina asawa ni Rapi, Gigi, yan. At siyempre sina Ati Bibing, yan. At siyempre lahat ng mga tanod, yan. Magandang gabi po sa inyo. At maulang gabi, no? Maulang gabi dahil umulan po. At syempre magandang gabi rin po doon kay AGM ng National Housing Authority, kay Boss AGM Alvin Feliciano. At syempre sa kanyang anak na si Consiala Chris Feliciano. At yung kanyang anak, no, natatakbo ngayon bilang kapitan ng Barangay Arcong Bato dyan sa Valenzuela, si AJ Feliciano. May batang-bata ho, tsaka gwapo. At mabait po, magalang at mabait. Siyempre, mabait yung tatay eh. Hindi naman po pwedeng yung mga anak salbahe. Mababait yung mga anak niya. Talagang magalang, talagang, makita mo, siyempre, nakapag-aral, makikita mo yung good manners. Okay, good luck sa'yo. At wala ka namang kalaban, Kap AJ, sigurado na yan. At hindi naman mabibigo mga taga-Arcong Bato dahil yung yapak ng iyong tatay, ng lolo mo at yung mga kapatid mo, siyempre susundan at susundan mo yan. Keep up the good work kung sakaling maupo ka na, Kap AJ Feliciano. At hindi sa mga ibang lulusong sa politika sa barangay, no, sa iba't ibang lugar, abay good luck po sa inyo. At sana po ay pagbutihin ninyo kung sakaling kayo maluklok bilang barangay chairman ng inyong lugar, no? Okay, so bago tayo magpatuloy, at ito, sabi ni Kuya Gimo, yung kanilang mayor sa Lapu-Lapu City ay si Mayor Junard Ahong Chan. Ayan, magandang gabi sa inyo, Mayor. At ang kanyang asawa ay si Congressman Cindy King Chan. Chinese Kuya Gimo? Ayan, magandang gabi sa inyo, Mayor Junard Ahong Chan at Congresswoman Cindy King Chan. Sana pag nanapunta tayo na Cebu, Kuya Gimo, mamit ko sila. Sana makapag-courtesy call sa kanila. Sabay interview na rin. Kung magagawan mo ng paraan. Para naman kahit paano, malaman natin yung mga kabutihang ginawa nila dyan sa Lapu-Lapu City, dyan sa Cebu. Ano ang kanilang mga proyekto? Ano yung pinagkaiba ng mga dating namuno na wala na ngayon ay meron na nung sila na ang nanungkulan. Tamang-tama yung mag-asawa, so magkatandem. So hindi magkakaroon ng kontrahan niya. Magkakapaliwanagan, pero yung ikang iringan hindi mangyayari. Sana yung mga konsyales dyan ni Mayor at ni Congresswoman sana nakikiayon o ika nga ayon sila sa mga proyekto. Walang kokontra. Yung iba kasi kaya kumukontra, ganun. Wala silang ganun. Lalo na pagka mga infrastructure project, nakaw. Maraming ganun na kaya kumukontra kasi hindi sila nabibigyan ng tama.
humihingi pa, ba't hihingi pa? Proyekto yun para sa lugar nila. Ayun, sabi po ni Kuya Gimo, okay daw at pakikilala niya raw ako, aba. Ayun, sige, tignan natin, Kuya Gimo, ha. May problema, nung nagpunta ako dyan sa Cebu, hindi naman kita makontak, hindi mo ako sinasagot. Sana nagkita tayo at nagkausap. Okay, anyway, hintayin natin kung mababalik ako na Cebu, yun, makilala natin, ma-interview at kasama na yung panayam sa kanila. Okay, so yun mga kaibigan, si Kuya Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu at na oras natin na 6:51, 52 ng gabi. At yun mga kaibigan, yung sinasabi ko nga kanina, yung mga lulusong po dyan sa pambarangay na eleksyon, no, halalang pambarangay, ay sana po ay maging totoo tayo, maging devoted tayo no, kung sakaling kayo maluklok. Wag ho yung ika nga positional lang at hindi functional. Pag sinabi ko kasing positional, pumusisyon lang. Pero hindi ho siya nagpa-function as kagawad o as kapitan. Di ba? Yun na sinasabi natin. Ngayon, kahit naman sino maluklok yan, siyempre, kinakailangan natin kausapin, kinakailangan natin kapanayamin. Ganun lang naman yan meron tayong programa siyempre, Dalaw Barangay. Kaya nga ang Dalaw Barangay ay kukumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa ating Dalaw Barangay. Okay, so mga kaibigan at mahirap na lang hong mag-comment, magsalita kasi minsan nagbibigay tayo ng ating opinion. Ang nangyayari tuloy ngayon, abay napapasama pa tayo. Alam niyo, minsan kasi ang kwento, pagka nakarating na ang kwento, iba-iba na. Kasi minsan, meron akong pinuntahan barangay, siyempre, nagkaroon ng kwentuhan, sabi ko, dapat yung mga tatakbo, alamin muna na sa sarili nila. Ano ba nagawa nila sa kanyang mga kabarangay at siya gusto niyang tumakbo? Meron na ba siyang nagawang kabutihan at siya gusto niyang tumakbo? At na kaya siya tatakbo, ay mas mapalawak niya pa ang pagbibigay ng tulong sa kanyang mga residente? So, yun ang ibig natin sabihin. Pero, nung nakarating ang kwento doon sa isang tao na hindi naman pala tatakbo, masama ang dating. Siyempre, nakita natin, meron siyang poster, bumabate ng piyesta ng ganito, ng patron. Siyempre, pakiwari natin, baka tatakbo. Magano'n naman Pagka may mga poster na ganyan, pagka yung pala tatakbo. So, hindi naman pala. So, hindi maganda ka ako. At wala namang problema kahit tumakbo ka ako siya. Importante lang, siyempre, sabi, marami na rin natulungan. Di mas maganda. Mas maganda nga kung tatakbo siya dahil mas marami pa siya kakong matutulungan. Iba na dating, iba na kwento. Kaya magmula na, ayoko nang kausapin yung mga taong yun na nakakwentuhan ko na paparating yung kwento, mali-mali. Mali ko dyan sa politika, di ba? Ang alam ko lang, dapat pagka ikaw umupo sa isang posisyon, may gampanan mo. Ayoko na lang magsalita, ayoko na lang mag-comment, pero alam nyo, sa totoo lang, lahat yan may butas. Makikita natin yung butas, bakit hindi natin makikita? Nandun tayo sa barangay lagi. Yun na sinasabi ko. Nakikita natin, kaya kami siya tinanong ko yung kapitan ito bang officer of the day, kapitan, na susunod? Kasi katulad yan, araw ng Lunes, si Kagawad ganito. Araw ng Martes, si Kagawad, nagpupunta ba rito ka ako? At siya ang gumaganap dito, siya dumuduty sa barangay, hindi naman daw. So, hindi na susunod. Yun ang sinasabi natin. Pagka ganun lang din, wag na lang manungkulan. Tapos ang mangyayari, magiging kritiko. Diba? So, hindi na dumuduty, magiging kritiko pa. Maraming ganyan. Halimbawa, ako Kagawad. Tatay ko, nilagay ko sa tanod. Siyempre, may allowance yan. Hindi naman dumuduty. Siyempre, Kagawad yung anak. Hindi na lang kumikibo ang kapitan. Pero ang totoo noon, dapat ipinasok niyang tanod, dapat nag-duty as barangay tanod. Hindi naman nun Yun ang sinasabi ko. Mahirap na lang magsalita, di ba? Sasama-masamain na naman yan. Yun ang problema. Well, anyway, kasi kung ako magiging kapitan at may mga kagawad ako, hindi po pwede. Kailangan duty kayo bilang officer of the day kung anong araw ang natoka sa inyo. At kung hindi nyo gagawin yon, pwede ko kayong magsaka ng memo. At pwede ko kung parating yan sa DILG,
na hindi nyo sinusunod ang ating mga panuntunan sa barangay. Na matapos kayong mahalal ay wala lang. At dadating kayo sa barangay, ito yung sweldo, pipirma ng DTR ng inyong sweldo. After nun, hindi na kayo makikita sa barangay. Diba? So marami hong ganyan. Kaya nga sinasabi natin, ba't ka ba tatakbo? Ba't mo gustong magkaroon ng posisyon sa barangay para ano? Yun yung mga tanong eh. Di ba? Bakit ka po pwesto sa barangay para ano? Mahirap na lang magsalita. May kakilala ako nga, diba? May kakilala ako. Marami, hindi na sa isang barangay. Kahit saan barangay yun, hindi ho mawawala yan. Meron pa nga mga tatakbong kapitan. Ba't ka tatakbong kapitan? Lalo na kung ikaw ay bagito. Bakit ka tatakbo? Para ano? At ano ang magagawa mo sa iyong barangay? Ang pinag-uusapan dito is buong barangay. Sabihin na natin 5,000 na lang ang inyong constituent. Lahat ba yan maseservisyohan mo? Lahat ba yan may bibigyan mo ng tulong? Ang pagtulong po hindi lang legal, hindi lang moral, hindi lang pinansyal. So lahat po yun dapat, no? So kaya mo ba na gawin yung pagbibigay ng tulong sa kanila? At lalo na kung halimbawa babae tatakbo, diba? Yung tanong natin doon, diba? Ba't ka tatakbo? Samantalang halimbawa ikaw ay dati lang nag-e-empleyado, dati ka lang nagaganito, tapos ngayon tatakbo ka. Ayun, sabi ni Kuya Balits, Yahoo ka talaga, Brad. Kau na, sabi. Wala, Kuya Balits eh. Kinakailangan natin gawin to dahil unang-una ito na uso at unang-una matanda na tayo, hindi na tayo pwedeng matanggap sa mga mainstream network. Ayan, si Kuya Balito, no? Si Kuya Balits, ito ang aming dating dispatcher sa TV5. Nung ako po nag-duty pa ho sa TV5. Mabait ito si Kuya Balits, walang masamang tinapay. Talaga namang kung ano i-request mo, granted. Di ba? Palakpakan nga natin si Kuya Balits. Mabait po ito at ito po ay hindi mahirap kausap. Pag sinabi mo, Kuya Balits, baka po pwede siya na lang maging cameraman ko. Sige, granted yun. Baka po pwede si ganito na lang maging piloto ko. Granted pa rin yun. Maliban na lang talaga kung halimbawang nakaset up na yung mga piloto at cameraman, talagang yun ang magiging partner mo. Yan si Kuya Balits. Jack of all trade. Diba? Tama ba yan, Kuya Balits? Okay, so mga kaibigan, oras sa udyat, alas 6. Alas 7 na. Eksakto, alas 7 ng gabi. Philippine Standard Time. At syempre magandang gabi rin po sa ating mga katropang LMT, mga licensed massage therapist, no? Nandyan po si Romel Martinez, Miss Jackie Lagpao Adahar, Doc Jojo Revilla, Miss Digna Kahulugan, Ma'am Linda Villagosa at si Romel Martinez. Tirahin ko na raw, sabi ni Kuya Balits. Sino titirahin natin, Kuya Balits? So yan, yung sinasabi natin, may ganito yan, Kuya Balits eh. Yung mga lulusong kasi sa halalang pambarangay, ang tinatanong lang natin, bakit sila tatakbo? Bakit nila gusto magkaroon ng posisyon sa barangay? Yun ang mga tanong dyan eh. Di ba? Bakit ka upo sa barangay? Bakit? Ako, ano ba? Ako'y kagawad. Tinanong ako. Ba't ka ba tatakbo, Rosel, kagawad? Siyempre, para magkaroon ng posisyon sa barangay, para astig ako, kilala ko ng taga-barangay, kagawad ako. At isa pa, para may sweldo ko, kahit sa bahay lang ako. So, yun nasasagot ko, ha. Siyempre, hindi yun ang hinihintay na sagot ng residente. Diba, dapat ang sagot mo, yung talagang sagot na magkakaroon sila ng simpatya sa'yo, na para iboto kanila bilang kagawad. Yung sinasabi ko kanina, may mga kagawad o kapitan, kapag naiboto na, nailuklok na, ay hindi mo na makikita sa barangay. At kapag hihingi ka ng tulong, walay na. Manigas ka. Lagi sasabihin, wala wa money, wa pepe. Pera, wala raw pera.
Ayun, sabi ni Kuya Balits, para matakot mangarap. Hindi kasi nga, Kuya Balits, ikaw, halimbawa, Kuya Balits, tatakbo ka sa barangay mo. Ikaw ba kaya ka tatakbo para magserbisyo sa mga kabarangay mo o ano? Kasi hindi mo basta ang pagtakbo. At hindi mo basta-basta pag ikaw ay nailuklok na. Marami kang mga dapat na baguhin kung nung araw limitado ang tinutulungan mo. Abay, pag ikaw ay kagawad na, hindi na limitado yung lahat ng nasasakupan mo. At kapag lumapit sa iyo, abay, lalapit sa hihingi ng tulong. Ang tanong, yun ba yung lahat mauukupa mo? Lahat ba mabibigyan mo ng tulong? Ayun, si Matt Enzo. Ayan, nanonood. Magandang gabi sa iyo, Matt Enzo. Ang ating kuya, si Matt Enzo. Ayan, magandang gabi sa iyo, Matt Enzo. Welcome sa programa Dalaw Barangay. At syempre dito lamang sa Millennial, sa New Millennial Online TV. Tawa ni Kuya Balits. Hindi ba, Kuya Balits, baka mamaya ikaw, nahalal kang kagawad sa inyong barangay. Nung naupo ka ng kagawad, makikita ka lang sa barangay at kung sweldo, pipirma ka lang ng payroll, tapos uuwi ka na. At pagkatapos nun, makikita ka na naman pagka may session lang. Diba? Pero pagka yung duty of the day mo, hindi ka nakikita. Ang totoo niyan, dapat pagka ikaw nahalal na bilang kagawad o kapitan ng barangay, dapat hindi ka man magbuong araw sa barangay hall, dapat sumisilip ka rin araw-araw. Para at least nalalaman mo takbo kung ano sitwasyon ng barangay nyo. Meron bang mga malalang problema? Meron bang malaking problema? Di ba? So yun ang sinasabi natin, Kuya Balits. Kaya ikaw, pagka ikaw tumakbo sa barangay nyo, Kuya Balits, pag-isipan mo mabuti. Baka mamaya maging kagawad ka, tapos sasabihin, hindi ako pwedeng dumuti sa barangay kasi naka-duty ako sa TV5 patay ka ron. Sabi ni Kuya Balits, huwag na raw siya. Alam na. Correct si Kuya Balits. Yan pa si Kuya Balits. Ako, ang tagal ho namin nagkasama yan. Almost 12, 13, 14, 15, 16, almost 8 years. Tama ba, Kuya Balits? Halos 8 taon tayong magkasama sa TV5. Isipin mo, araw-araw mukha niya nakikita ko. Mukha ko nakikita niya. Buti nagsawa si Kuya Balits. Hindi, mabait ko kasi si Kuya Balits. Sabi ko nga sa inyo, walang masamang tinapay sa kanya. Dapat ganyan ang mga manunungkulan sa barangay. Tulad ni Kuya Balits. And kasi, yung pakikitungo sa tao, no? Sa mga, kasi doon mauna yan Kung ikaw mayroon pupunta sa yung constituent at babastusin mo, sisimba ko lang mo ng muka, pangit. Hindi maganda yon. Diba, Kuya Balits? Okay, so mga kaibigan, at bago tayo magpatuloy, sa oras na alas 7:05 po ng gabi, Philippine Standard Time, magpakilala po muna tayo, no? Para naman kahit paano, malaman nyo kung ating mga commercial, no? Ng ating mga sponsor, no? Kung sino-sino at ano ang ating mga sponsor. Teka lang, hinahanap natin hinahanap natin, hinahanap natin. Teka, dali lang. At si sponsor, yun. Dali lang, Ito, pakinggan nyo po ito, panoorin yung aming, teka, hindi ito. Hindi ito. Dali, nasa na ba yun? Hindi rin ito. Dali. Hindi ito Dali lang, hinahanap natin mga katropa. Para naman Ito, dali. Ito po isa sa atin sa mga sponsor, yung ating pong online na ranista, ay meron pong mga nag-host po siya sa mga events, no? Tulad ng mga debut, kasal, birthday, meetings, o induction ng mga grupo. Narito po.
Ayun, napanood nyo mga katropa yung ating online haranista, no? Si Randel Villados. So siya po ay tumatanggap ng mga hosting ng mga program, halimbawa birthday, debut, kasalan, at kung ano pa man yan, kahit meeting o kaya inauguration o kaya induction ng isang grupo. Kung gusto nyo po yun, kontakin nyo lang po ang New Millennial Online TV para makapag-usap po kayo ng ating online haranista. At oras natin alas 7:45 po ng gabi, Philippine Standard Time, tama ba? Alas 7:15 ng gabi kayo talaga. At sabi naman po ni Christopher De Los Santos, yung ating katropa, panawagan daw sa mga masisipag na kagawad, kapitan ng barangay, Pasong Putik. Yung po arko na gawa sa bakal na makikita sa may tapat ng Robinsons Nova Terminal, babagsak na po. Baka may madisgrasya. Sabi niya, baka daw may madisgrasya pa. Bigyan niyo daw ng pansin. Nasa mismong daanan pa naman ng mga tao. So, ayan, yung mga opisyal po ng barangay ng Pasong Putik dyan sa may Novaliches, no? Sa mismo daw po terminal, no? Ay babagsak na daw po yung pinaka-arko na gawa daw po sa bakal. Pakibigyan daw po ng pansin, sabi ni Christopher De Los Santos. Calling the attention na yung barangay Pasong Putik dyan po sa QC, nasa may area ng Novaliches. Pakitignan nyo po yung ano daw dyan, yung arko na bakal na gawa sa bakal. Baka daw may makadisgrasya pa o either makabagsak ng tao o ng bata, pakibigyan na daw kagad po ng aksyon. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy po ito sa ating programa Dalaw Barangay. At siyempre po ako po rin inyong kasama, Kajaming Rosel Lopez. At sabi pa ni Kuya Alan Balito, magkasama tayo, Brad. Walang iwanan. Aba, yan ang maganda. Palakpakan nga natin si Kuya Balits. Hanggang ngayon, sabi niya, magkasama kami. Ayan. Totoo naman po, magkatropa pa rin kami ni Kuya Balits. At siya nga pala, no, get well soon doon sa aking dating cameraman sa TV5, kay Mark Castro. Siya po sumailalim po sa operasyon, no, dyan po sa may Fatima Hospital, Fatima Medical Hospital. Get well soon, Boss Mark. At ayaw mo siya, minsan dadalawin kita. Ako'y medyo nagpapagaling din ako kasi. Pero kasi siya na-opera ho. Nabiyak na, nabutasan pa. Talagang ganon. Alam niyo, pag tumatanda ho tayo, andyan na ho, lumilito na yung mga iba't ibang sakit, etc. whatsoever. Kaya nga, alam niyo, mabait ho itong cameraman ko, si Mark Castro. At saka bukod sa mabait ho yan, ay talaga namang smarte. Lalo na pagdating po sa mga istorya. Get well soon, Boss Mark. At sana, ayaw mo siya. Pagka nagkaroon ako ng time, talagang dadalawin kita, Boss Mark. No? Kaya nagkataon